hangganan sa pagpasok ng aking mga anak sa inyong tahanan ay hindi lamang sila ang inyong pinapasok, kundi ako rin, Diyos, na ngayon tumatawag at nananawag sa inyo. Ang pusong malinis ay nababalutan ng dumi. Ang bawat isa na aking nananawag ay mabuti. Ngunit ang tao ang siyang nagpakasama at lumihis ng landas sa salita na aking iniwan nang ako'y nagkatawang laman bilang Jesus na tinawag niyong Panginoon. Ngunit sa huling panahon ito, ako'y nagpapatawag bilang Amang Isko. Ako ang inyong Ama at kayo ang aking itinuturing na tunay na mga anak. Sapagkat maraming nagsasabi na siya'y akin, na siya'y anak ng makapangyarihang Diyos. Ngunit di ko sila nakikilala, di ko sila naririnig, sapagkat ang kanilang mga gawa ay hindi sa akin. Ang kanilang mga gawa ay ayon lamang sa kanilang damdamin at isipan. Ako'y espiritu, walang laman at walang buto. Hindi ang lalaki ang sa inyo'y nagwiwika. Panahon na upang ako'y inyong sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Bihisan ninyo ang inyong mga sarili ng puting kasuotan. Mabuting pagkatao ang nais ko. Maraming nagsasabing siya'y mabuti, ngunit hindi matanggap ang aking pangalan. Ngunit merong nagsasabing siya'y masama, ngunit ako'y kanyang tinatanggap. Meron kayong talino, magsaliksik kayo. Kung ang salita na pumapailan lang dito sa sanlibutan ay mula sa akin o mula sa tao lamang, ang pagpapala ay aking ibinibigay. Siksik-liglig at umaapa, walang ubos. Ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi lamang ang nakikita ng inyong mga mata ang pagpapalang aking winuwika. Ang buhay na kaloob ko sa inyo dito sa lupa ay isang pagpapala. Ang karunungan na ibinibigay ng Diyos ay isang pagpapala. Kaya't ang kayamanan na inyong tinatanggap sa mga sandaling ito ay inyong ingatan. Huwag kayong mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay pag-aalinlanganin ko pa. Ngunit ang naniniwala
Kahit walang nakita, ay lubos kong kalulutan. Anak, ako'y kumakato sa iyong puso. Nauna man ang iyong kabiyak, ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap ng naaayon sa aking kalooban. At kalooban ko na sa ganitong pangyayari, ako'y inyong marinig. Huwag kayong magdaramdam sa mga bagay na nangyayari. Hirap sakit ang puhunan. Ang inyong katawang laman ay sadyang mayroong pagkasira. Ngunit ang inyong kaluluwa ay aking kakauni pagdating ng oras. Kung kayo magtatagumpay sa pananampalataya, sa espiritu at sa katotohanan, anuman ang inyong dinadala, anuman ang inyong nararamdaman, ay magkakaroon ng kalunasan. Hanggang sapagkat ako ay inyong kikilandin. Sa mahabang panahon, kayo nagtiis para sa laman. Ngunit ngayon ay aking itinatagubili at aking isinisigaw. Matiis naman kayo para sa inyong kaluluwa upang magkamit kayo ng gantimpalang buhay na walang hanggan, katawang panlangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Iba ang pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. At ngayon unti-unti kong binabalik at tinatama ang itinuturo ng tao. Ang lahat ng naglalakihang templo at tanyag na tao, darating ang araw at akin ang sinimulan na sila'y aking bababain. At sa unti-unting pamamaraan, ang hinahamak ang siya kong itataas. Marahil ay hindi pa nga nakikita ng inyong mga mata, ni naririnig ng inyong mga tainga ang mga bagay na aking winika. Ngunit tandaan ninyo, ito'y malapit ng mangyari. At ang ilan ay akin ang ginawa. Ako'y hukom na dumating. Huwag kayong matakot sa tao. Matakot kayo ay sa Diyos na lumala, nagbigay ng buhay sa bawat isa. Tunay ngang ako'y lahat sa tao. Ngunit wala akong magagawa kung tao ang siyang umagayaw. Tungkol sa inyong kapatid na inyong dinaanan kanina lang. Sa araw ng bukas, kung siya'y papayag, siya'y akin ang isasama. Opo, Ama. At kung siya'y handa ka, maging handa kayo, mga anak. Sapagkat ang salita ng tao ay magpapatuloy. Ngunit huwag kayong ihinto na magpalaganap ng aking salita. Ako'y laging sumasa inyo at kayo sumasa.
Sumayin niyo ang aking pagpapala. Kapayang tawag buhay. Awitin ang rest. Paalam.